my beloved Boss Mike Cervera. Nakita ko yung nail polish mo Red sa kapula. Our President and HBBM! Thank you, Mr. President, for being here! Naiiyak po kami kasi mahal na mahal po namin ang aming first family. Para sa Pilipinas, we are one country, one nation. Thank you for being here. Kita nyo mga kababayan, ni Mission walang nagkaganyan. Kanino? Kay Digong. Meron naman, Boss Mike. Sino? Yung grupo lang ni Banat pa. Digong! Ang naalala ko lang nagkaganyan at kinikilig sa'yo. Si Banat Bay lang yun. Oo. Diba? O, tuloy. Thank you po. This is Madam Lisa Bay. Wala kami kanina kasi sabi yung wife ko nandito kayo. Opo, wala na kayo. Kaya may sinabi naman nyo. Bago na po kami. Bagong bansa. Bagong sa bagong lipunan. Ano, mga kababayan? Meron bang ganyan si Digong? Ha? At saka si Pangulong Bongbong, mga kababayan, kayo pupuntahan yan, hindi kayo pupunta sa kanya. Biruin mo, hinanap pa sila para makadaupang palad niya. Pero mga kababayan, ang tanong, Digong, meron ka ba ganyan noon? Yun ang tanong. At saan ka na nagtatago daw ngayon? Magbabago ang lahat tungo sa pag-unlad. Yun o, nakikanta pa mga kababayan. Diba? Yan po. At isa pa mga kababayan. Yan na nga yung tanong. Nasaan na ba? Nasaan na ba si Digong? Hinahanap na ngayon ng maraming mga kababayan. Oo. Nasaan daw si Digong? Eto, tingnan nyo mga kababayan. Bakit biglang nanahimik ang makapalang mukha natin dating presidente na si Digong? Oo nga, ang kapal ng mukha nun, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, parang iisa na lang tayo ng opinion. Matagal na natin hinahanap mula nang nagsalita yun. Nagsalita sa kanyang isang live kasama, yung kanyang anak na isa ring gonggong. Di ba? Doon, isiniwalat daw ang peking mga basurang papeles. Ngayon, pagkatapos nun at nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos at sinagot yung kanyang paratang, biglang nagtago yun. Kaya ang tanong ng marami ngayon, nasan ka na, Digong? Ultimo si Sara, hindi na namin marinig. Walastik, imbis na magpakitang gilas ka. Mukhang tila ba, nanahimik na lang ng bigla si Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, nakinig sila sa atin. Bakit kanyo? Dahil yung payo natin, Sara, wag ka na magsalita. Kasi sa tuwing nagsasalita ka, lalong nagagalit ang madla. Paano naman hindi magagalit, mga kababayan? Paano ba namang hindi magagalit? Sa tuwing magsasalita si Sara, palpak siya. Di ba? Walang hindi naging tamang mga paliwanag at mensahe. Oo, si Sara. Kaya lahat na lang nasabihin niya, mga kababayan, tingin ng taong bayan, pangbobo lang. Di po ba? Pangbobo lang eh. Yun ang nangyari. Sa tuwing nagsasalita si Sara, napapahamak ng gusto, nabubuking ng tao, mahina ang ulo. Kaya mga kababayan, tama lang na sumunod sa payo ko. Kung gusto mo pang manalo bilang barangay captain sa Davao, huwag ka na magsalita. Kasi kung tatakbo ka lang ng presidente, senador, congressman, mayor, malabo na. Malabo na manalo si Sara. Tandaan nyo yan. Bakit biglang nanahimik ang makapalang mukha natin dating presidente na si Digong at nang mahuli ng taong bayan na nagsisinungaling
at nagpapakalat ng fake news at gusto lang talagang siraan itong si PBBM, ay bigla na lang nawala at hindi na nagsalita. Pagkatapos sabihan ni PBBM na siya ay isang sinungaling. Kung matapang ka, bakit hindi ka lumabas sa press? Tama. At sabihin mo na ikaw ang nagsasabi ng totoo. Bakit yung mga tao sa paligid mo ngayon, yung mga aso mo, yung mga supporters mo na DDS, ang hirap, nalinisin ang kalat mo, baguhin ang narrative ng kasinungalingan na ipinapakalat mo, Correct? at sabihin na mali lang ang interpretasyon. Yun na nga sinasabi ko. Ang palusot ngayon mga kababayan, mali lang ang interpretasyon. Kaya yung naratibo, babaguhin na yon. Kaya ngayon mga kababayan, huwag na kayong magulat sa susunod na araw, sa linggo, sa susunod na buwan, mag-iisip at mag-iimbento na naman sila ng bagong propaganda. Hindi matatapos yan mga kababayan. At asahan nyo na. Tandaan nyo to. Hindi na si Digong ang maglalabas niyan. Bakit mga kababayan? Kasi sira na naman si Digong. Hindi na uli paniniwalaan yan. Baka naman ibalik naman. Oo. Ha? Kay sino ba pa ba ang hindi sira dyan? Yun ang hahanapin natin. Malamang yun naman ang magsasalita dyan. Eh halos lahat sila mga kababayan warak na. Warak na sila. Nauna na dyan, uulitin ko, si Maharlika, Vic Rodriguez. Sino pa? Maging si Marcoleta. Sino pa? Ha? Ngayon, si Sara. Ha? Si Sara, si Digong. Ha? Sino pa? Si Bato. Oh, ano yung nilabas ni Bato? Pidea Leaks. Walistik mga kababayan, lahat palpak. Kaya mga kababayan, yung mga tao, ayaw na talaga sa mga Duterte. At dahil dyan, tayo'y nagpa-survey. Survey na totoo. Hindi ito imbento. At hindi lang pinili yung gusto ninyo. Okay ha? Mamaya papakita natin. Pasok! Na gaya ng sinasabi nitong pulpul na abogadong si Panelo na to, mga abogado kayo, di ba? Oo. Di ba supposed to be magagaling kayo? Lalo to si Panelo, si Roque, si Vic Rodriguez. Ikaw mismo, Digong, di ba? Abogado ka. Paano kayo magkakamali ng interpretasyon sa isang napakasimpleng bagay na budget? Kuyang, palusot lang yun at Cheng. Sabi ko nga, wala silang ipapalusot at ipapangatwiran. Kaya kailangan, meron pa ring gagawin. Hindi tulad ni Digong, biglang nanahimik lang. Kaya magsasalita yung mga Duterte apologies. Number 1 dyan, si Panelo. Number 2, sino? Si Vic Rodriguez. Nahirap manalo. Mga kababayan, kahit anong gawin mo, Vic Rodriguez, di ka mananalo. Bakit? Halatang halatado kayo. Kung sana lang, meron man kahit isa sa inyong mga paratang ang nagkatotoo na. At hindi kayo gumawa ng mga peking ebidensya para lang manira. Di ba trabaho naman ni Digong yan? Ang magtanim ng ebidensya, tapos kayo, mga naniniwala. Kasi kaya sila nandyan sa poder ni Digong at sumisiksik kasi yung mga politiko dyan, tulad ng idol ni Kicks TV, naisingit pa, at ni Vic Rodriguez, at nila Ipe, naniniwala pa sila na may asim si Digong. Eh kaso nga mga kababayan, mukhang tila wala pa nga. Tulad na sinabi ko, hindi pa yata nakakarating sa kanila yung totoong balita na ano mga kababayan, na ang pamilya ni Digong ay wala na. Malapit ng ibaon sa limot. So paano pa kayo mananalo? Huwag na kayo maghangad na manalo, Vic Rodriguez. Nako! Malabo pa sa tintaw ng pusit ni Sara kung mananalo pa kayo. Oo.
Di ba, Kicks TV? O, tuloy. Saan kayo nagkamali ng interpretasyon dyan? Alina nabasa nyo na mali dyan? Oo nga. Ang problema, naniwala kayo agad sa sinabi sa inyo ng isa pang DDS na congressman na si Ungas, Oh. Ungaba o Ungas, na may mga line items dyan na blanco. Ah. Hindi nyo malang tiningnan yung gaan na pinirmahan kung totoo ba yung sinasabi ng congressman na yan. Correct. Tuwan-tuwa kayo, nagmamadali kayong mag-podcast at sabihin na hindi valid ang GAA na pinirmahan ni PBBM dahil may mga blanco. Eh ngayon, napatunayan na yung sinasabi nyo na yan, fake news. Fake news. Ganun talaga, Acheng. Talagang ganun sila eh. Wala na tayong magagawa dyan. Ewan ko ba bakit yung mga taong naniniwala pa rin dyan? Hindi ba kayo nahihiya? Kami nahihiya na nga para sa inyo eh. Sa totoo lang, sa mga naniniwala pa kay Digong, nahihiya na kami rito para sa inyo. Pero ininyo ilang beses na to, paulit-ulit na lang. Puro kasinungalingan. Pero bakit nandyan pa rin kayo? Oh, hindi na kayo makatawid ng tulay patungo kay Pangulong Bongbong. Mga kababayan, yun lang yan. Dahil nga hindi na sila makatawid sa tulay na sinunog nila. Sila mismo sumunog niyan. Kaya hindi na sila makatawid dyan. Diba mga kababayan? Buti pa si Cayetano eh. Magaling talaga bumalimbing eh. Kita nyo noon, kapanalig ni Digunyo, ginawa pang vice-presidente nung tumakbo. Pero bakit mula nung natalo si Digong, biglang tumahimik ang Cayetanong vice-presidente na tumakbo nun? Hindi nyo ba napansin? Marami pa dyan. Yun ang totoong mga trapo. Yung bang kung sino yung nakaupo, dun kumakampe. Pero, yung ganong ugali ng politiko, hindi nyo lang napapansin mga kababayan. Ha? Hindi nyo lang napapansin. Pero yun yung may mga ugaling. Alam nyo na. Diba? Balimbing. Pero nagbibenepisyo. Kita nyo naman, hanggang ngayon namamayagpag pa rin sila. Kaya kailangan sa susunod na mga eleksyon, kung tatakbo yung mga yan, dapat manuri kayong husto nang hindi kayo maloko at mabudol uli ng grupo ni Digunyo. Tama, mali? Ha? Tama? Oh, yun po yan. So, punta na natin na hindi na talaga mananalo ang mga Duterte dahil sa isinagawa na mga kababayan, isinagawang survey o part 2 to para naman, baka naman makabawi si Sara. O part 2 at sa mga taga-Caloocan, part 2 na to. Baka naman yung mayor ninyo dyan. O meron pang ilang natitirang araw. Ay, buwan pala. Oo, February, March, April, May. O, meron pang 3 buwan mahigit. Our beloved Boss Mike Cervera.